anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Gemini sa period na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong 8 of Cups, 4 of Cups, Wheel of Fortune. Ano kaya itong 8 of Cups? Queen of Wands. The Fool? Ano yun? So, yung 8 of Cups natin clarify ng, tama ba? 8 of Cups na. Clarify ng Queen of Wands, Queen of Wands, Strength at the Fool. So, ang dating sa akin, may babae tayo dito, Pwedeng babaeng tao o lalaki, kung extrovert. More like, magkakaroon to ng courage na mag-move on. Ito, courage. Ito rin, courageous din to, itong babae, dahil Queen of Wands. Energy, courage, na mag-start all over again, dahil new beginning to. So again, nagmukha siyang pag-move on, 8 of Cups. Hindi ko magets tungkol saan ba yun? Na parang hindi na siya interesado dito, sa 8 of Cups. 4 of Cups. Hindi siya interesado. O napapaisip. Mamaya ko sagutin ano ba to? Wheel of Fortune. Dahil wala rin akong idea. So dahil dyan, gagamit tayo ng ibang deck. Kukuha tayo ng ibang information para magkaroon tayo ng direction. Sana hindi ko makalimutan na babalikan ko tong 4 of Cups at Wheel of Fortune. Minsan nakakalimutan ko. Diyos ko po. Dahil natabunan na. Bridge. Clover. Official person. Well, wala namang lumabas na karelasyon. So, more like hindi to relationship. May nakaaway ang iba sa inyo. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Pero, ang dating magmo-move on yung bida natin. Siyempre, ang bida ay Gemini. Kasi ang dating dito, itong official person,
sabihin natin literal na official person in a way na may authority, may position, mayaman, may impluensya. Or kung di man ganon ay someone in uniform. Boss. O ayan, boss. Someone in uniform. So sabihin natin yung trabaho ng tao ay may uniform sila. Kasi may trabaho na bahala ka na kung anong gusto mong isuot. Dito sa kwento, yung nakaaway ay sabihin natin yung trabaho niya ay nire-require sila magkaroon ng uniform. Pwede rin ganun kung di nga mayaman, may impluensya, boss, business person, may position. Kung di man ganun, o politiko, o nasa gobyerno. Kung di man ganun ay yun nga, may trabaho na nire-require ng company na magkaroon ng uniform. Kasi ang dating may opportunity dito ng reconciliation eh. Kaya lang kasi doon na papasok yung pag-move on. Natatanggihan ng Gemini yung offer ng reconciliation. Kakaroon siya ng lakas ng loob or energy na mag-move on at mag-start na lang ng panibagong yugto ng buhay niya in a way na hindi niya nakasama tong sinasabi kong to, kaibigan, ka-workmate, basta hindi siya ka-relasyon. Okay? So, anything or any description na walang kinalaman sa relasyon. Okay? Basta yun yung nakaaway niya, yung mga sinabi ko dito kanina. O police siguro. Militar, nasa military, soldier, public official person. Or public figure, influencer, celebrity, who knows. Politiko nga. Basta, hindi siya relasyon. Nakaaway ng iba sa inyo. Na para bang kakaroon ng lakas ng loob ang iba sa inyo na tanggihan ang offer ng reconciliation. Kasi mukhang makikipagbati yung ano eh. Ito. Base dito sa lumabas na cards. Eto, hindi interested yung Gemini dito sa Four of Cups sa topic nga ng reconciliation. Ngayon, Wheel of Fortune. Teka, para mas detalyado, alamin na rin natin anong pinag-awayan, 'di ba? O pag-aawayan pa lang kasi pwedeng nangyayari na to or mangyayari pa lang, tingnan natin. Bago ako tumuloy dito, sana maalala ko kasi nga, sabi ko kanina, pag natatabunan ng card, nakalimutan ko na. Sana maalala ko to. Ano yung pinag-awayan? So, ito kayo daw, it's you. Ano yun? Maraming pwedeng case. Pero sabi ko nga kanina, hindi to papalo ng relasyon. Kasi may married dun. O anniversary. Hindi siya papalo ng relasyon. More like, hindi nagkasundo sa business. Or sa bonding. Collaboration, teamwork, cooperation sa workplace. So, ito kayo. Na yun nga.
May nakasamaan ng loob. So again, business, bonding. So marami kasing pwedeng case ang bonding. Bonding time, ayun. Friend or ka-workmate. Ngayon may court dito, law, justice. Pwede rin ang pinag-awayan ay anything na may kinalaman sa law, justice, rights, rules and regulations, administrative procedures. Pero tingin ko mas tatama to sa workplace. May nakaaway ang iba sa inyo sa workplace, or makakaaway pa lang, or di makakasundo. Doon siya tatama sa workplace. So para to sa mga may trabaho. Ngayon, ano yung Wheel of Fortune? Kung tinanggihan yung offer ng reconciliation. Naubos ng baby ko yung pagkain niya. May aso ko dito. Teka lang. Mamaya na ang treat. So, ano tong Wheel of Fortune? Ace of Cups. Ang dating sa akin, hindi naman to laging new relationship. Pwede rin daw new friends. So, sabihin natin ni-reject nyo tong rejection din to ni-reject nyo yung nakasamaan nyo ng loob na makikipagbati sa inyo, di ba? Ang dating may kapalit. Mawalan man kayo ng kaibigan, may kapalit. May papalit. Ganun ang dating. Yan yung blessing dito. Or who knows, baka naman relationship din kung single pa, 'di ba? Sama na rin natin yung relationship. So kung single yung bida, di ang kapalit or replacement nung nawala. Kasi mawawalan nga siya ng kaibigan dito someone na malapit sa kanya, close friend. So, kung di friend ang kapalit, di sama na rin natin yung love interest. Ngayon, kung in a relationship yung bida, magkakabati sila nung jowa niya kung nagkakalabuan or magiging sweet sila sa isa't isa. Ganyan. Ano pa? Yun na lang. Anyways, hindi siya love reading, di ba? So, dahil hindi love reading, proceed na tayo sa susunod. Kasi, naglalagay lang ako ng clue kapag love reading kung sino yung partner. Wala namang partner dahil career reading nga. So, punta na lang tayo sa ibang senaryo. Ba't ba ito? Ito pa lang isa dapat. Ito. New love, The park foretells new love when very near, if distant false friends. The star ensures success in all enterprises when very distant some unlucky events. Well, ang dating sa akin, yung success dito ay all about new love. Okay? Para sa mga single. Ngayon, kung in a relationship nga, parang ganun lang din doon sa sinabi ko kanina, yung sa Ace of Cups, na
Kung nagkakalabuan ng partner, edi maayos pa. Magiging sweet yung partner kung di man magkalabuan. Basta yung success dito ay tungkol sa love life, in short. Anyways, yan natin susunod. May good news daw na paparating. Pero more like sa lalaki tatama. Pwede rin naman sa babae kung extrovert. Lightning. Ay. Wala tong silbi dahil pang yes or no lang yun. So, sa case na to, masa-surprise yung babae. Hindi naman shock eh. So, surprise. So, pag nakita ko yung term na surprise, ibig sabihin, good news siya. Okay? Na ikagugulat ba? Hindi niya in-expect ng babae na mangyayari. Ang hindi inaasahan. Pero again, more like masayang pangyayari naman. So again, sa lalaki may good news. Sa babae, ganun din naman. Masaya-surprise siya dito. Lahat na ng gender. Saan natin ng good news at surprise. Kasi magugulat daw siya, surprise. Yung gulat na masaya. So more like good news nga, or ewan ko kung anong ikagugulat niya. Sabihin natin may wish siya na maaring magkatotoo, or expectations, or intuition na ikasurprise niya. Pwedeng ganun. And yung good news kasi magandang balita, di ba? So, new opportunity dito sa lalaki. May blessing na paparating. Anyways, yun na ba ito? Wow, ang gaganda ng mga lumabas, oh. Parang walang negative, lahat positive. Oo. Maganda. So, dito magse-celebrate daw ang iba sa inyo, oh. Kasi magkakapera or magkakaroon ng inheritance or lalago ang business. May trade tayo dun, oh. Parang commerce o trade industry. So, yun nga. Sasayang iba sa inyo, magkakapera, kakaroon ng inheritance, or trade. Or siguro, gaganda ang takbo ng business o career. Anyways, dito tayo sa susunod. Ito. Pang masasabi nito. Anyari dito, bakit maganda naman yung Hierophant. Kaya lang baliktad yung Six of Cups. Ano to? Alamin natin tong Six of Cups.
Kasi ang dating dito may someone na ayaw makipagbati. May trust issues dito, oh. Ngayon, may tao na pagbabatiin ng magkaaway. Dito kasi magiging counseling to eh. Ayun, teaching, morality, education, divine wisdom, kindness, tradition. Or like, pagbabatiin sila. Or, sabihin natin, itong hierophant natin dito eh, may truth. Doon na papasok yung wisdom. Parang may matututunan o realization ang iba sa inyo. Tungkol sa topic ng independence. Parang nagsolo na lang kasi dito eh. Isolation to. So parang dating, parang gusto nyo magsolo for some reason. Lalo na siguro kung feeling nyo and overwhelm yung energy nyo, or na disrespect kayo for some reason, na parang yun yung matututunan nyo na magkaroon ng self-love, self-respect, na hindi tolerate ang anyone na maaaring mag-disturb ng peace ng iba sa inyo. So again, case to case basis. Anyways, dito na tayo sa huli. Babasahin ko na lang yan para mabilis. Kukuha lang ko ng tatlong card. Madali lang namang intindihin to dahil basic English lang. So again, kukuha lang ko ng tatlong card. Kunin nyo lang yung message na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So sabi, optimistic. Keep in mind that you create your reality. You can't attract love with a negative mindset. Sabi, balance. There needs to be a healthy balance of physical, emotional, and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. At ang uli, sabi, leave your fears behind. They are stopping this relationship from blossoming. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.